Kaibigan, isang masayang oras ng pag-aaral. Sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito ay isang pagsamba sa Kanya, sapagkat ang ating buong isip ay nakatuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ito sa ating buhay. Lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago din ang ating kaalaman tungkol sa Kanyang mga salita, ang banal na kasulatan. Tumitibay ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya sa Kanyang pagliligtas. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Gusto kong batian ang lahat ng mga kaibigan natin mula sa Florida Blanca, ganon din sa Burias, Kamalig, Roosevelt Mission, Bataan, New Mexico, Capas, Don Bosco, ganon din sa Europe, Dinadjawan, Bamban, Davao, Timalan, Mabuhay Central, ganon din sa Madladungan, Cagayan de Oro, Sorsogon, Rizal, San Pedro, Binyan, ganon din sa Samar Mission, ganon din sa California, Riyadh, Japan, Highland, at sa buong Luzon, Visayas, Mindanao na hindi ko pa nabanggit. Kaibigan, maraming salamat sa inyong masisipag na pagsusubaybay at pagsusulat dyan sa comment section natin, dyan sa ibaba. At ito'y binabasa namin, binabahagi ninyo at kami natutuwa at malalaman namin kung saan kayo naroroon sapagkat nilalagay nyo kung saan kayo naroroon. At ito isang paraan para maidalangin namin kayo at patuloy na nakikita namin ang mga sumusubaybay at palalakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa pa rin ng ating Panginoong Diyos. Ang una sa lahat dito ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating bagong secretary, all-field secretary, associate administrator na in charge sa continuing education ng mga pastor at nagsusupervise din dito sa Mission Refocus Initiative ng Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Ray. At sana kayo pong lahat ay nasa pinagpala at matiwasay na pagkakataon ngayon. At samahan niyo po kami sa pag-aaral ng Salita ng Diyos dito po sa ating programa, Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat. Isa pang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Bong Fiadakan. Siya po ang ating bagong presidente ng Hope Channel Philippines. At siya rin ang ating bagong director ng Communication Department dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong? Kumusta naman, Pastor Ray? Mapagpalang araw po sa inyong lahat at tayo po ay nagpapasalamat na muli ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang mag-aral ng Kanyang banal na salita. Nawa ay maging bukas ang ating mga puso at mga isipan upang tanggapin ang Kanyang pabalita ngayon. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoon Diyos na binubukalan ng buhay at buhay na walang hanggan, narito ang iyong mga anak, pag-aaralan ang iyong mga salita, patibayan ang aming pananampalataya, at hinihingi namin, Panginoon Diyos, ang iyong presensya sa magitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu at naway maunawaan at magkaroon kami ng karunungan at may sa kabuhayan lahat ng mga salita na aming mapapakinggan at pag-aaralan ngayong oras na ito. Pagpalain ang mga viewers namin, bigyan pansin ang kanilang mga kailangan at palakasin ang kanilang pananampalataya at kasigasigan sa pag-aaral ng iyong mga salita at susubaybay doon sa programang ito. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pangpito na paksa na pag-aaral natin ngayong linggong ito ay may pamagat na pagtuturo sa mga alagad, unang bahagi. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Marcos 8:34. Ito pong sinasabi. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Napakagandang talata na tinutukoy ang pagiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun pa man, ang ating leksyon ay buuin natin sa tatlo
na ang tatlong ito ay magbibigay ng summary ng ating leksyon. At huwag nating kalimutan na pagkatapos nito ay ano ang aking natutunan, ano ang mensahe sa akin, sa heart, at ano ang aking gagawin sa hand. Kaya papasok na tayo sa tatlong punto. Ang unang punto ay discipleship is seeing Jesus through His works. Ang pangalawa ay discipleship is seeing Jesus through His suffering. Ang pangatlo ay discipleship is seeing Jesus through His humility. So ang unang punto dito ay papaliwanag sa atin ni Pastor Ian. Discipleship is seeing Jesus through His works. Kung anong ibig sabihin nito, Pastor Ian? Maraming salamat, Pastor Ray, at kayo po muli ay tinatanggap namin sa programang ito. Pansinin natin mga kapatid, ang aklat ng Marcos ay isang aklat na punong-puno ng aksyon. Nakita natin sa nakaraang leksyon natin na ang pinagmumulaan ng pagbabago ay mula sa salita ng Diyos. At ang pagbabago na ito ay nagmumula sa loob palabas. So this is something which is inside out. It's not only outside in, ika nga na konsepto ng karumihan. Pero ang pinakamahalaga dito ay ang pag-aaralan natin ngayon na ang Kapitulo 8 ng Aklat ng Marcos. Alam niyo mga kapatid, marami ang naghati ng salita ng Diyos or ang Aklat ng Marcos mula Kapitulo 1 hanggang 8 at 8 hanggang sa huling kabanata ng Aklat ng Marcos. Pero gusto ko pong pansinin ninyo na ang Aklat ng Marcos ay pwede natin tignan mula Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 7. Ito ay natutuon kung sino si Jesus. Yung persona ni ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga makikita natin doon sa Kapitulo 7 na pinag-aralan natin ay na-highlight natin doon kung sino ang Diyos, ang salita niya ay makapangyarihan. At yung tatlong puntos na yun na pinag-aralan natin last week ay it points also to the Messiahship of Jesus Christ. Makikita din natin mga kapatid na ang Kapitulo 1 hanggang 7 ay ito ang tinutuon niya. Pwede din natin tignan mula Kapitulo 9 hanggang 16 na ito ngayon yung gawain ng Diyos or mga part ng yugto ng buhay ng ating Panginoon which is towards the cross and His salvation act. At yung gitna, mga kapatid, yung Kapitulo 8, ito yung hinge na humahawak doon sa dalawang bahaging ito. Makikita natin sa Kapitulo 8 ang isang bagay na napakahalaga. Ito ay nagtuturo pa rin kung ano yung mga ginawa ni Jesus, pero dito sa Kapitulo 8, it moves more than simply miracles, but it moves to who Jesus Christ is, katulad po ng mga katagang makikita natin mula versikulo 27 hanggang 30, noong ipinakilala ng ni Pedro kung sino ang Panginoon ng kanyang buhay. Kaya nga ito ngayon ang kinakapalooban ng mga sumunod na talata sa bandang huli ng Kapitulo 8 na si Jesus mismo ang naglahad na siya ay mamamatay sa krus para sa kanyang mga alagad, para sa mga kasalanan, para sa mga ililigtas. Pansinin natin ang ilang mga ilang mga sipi ng talata sa Kapitulo 8 mga kapatid, ay makikita natin dito na maraming ginawa ang ating Panginoong Hesus. Ang isa dito ay ang pagpapagaling. Ang pagpapagaling ng taong may sakit. Makikita natin dito na dito ay pinaggaling niya ang isang taong bulag sa Bethsaida. Ito ay hindi lamang ito, kundi makikita natin dito sa Kapitulo 8 din na dito sa kanyang pagpapagaling na ito ay itinulad din to doon sa pagpapagaling ng ating Panginoon sa isa ding bulag sa Kapitulo 10. Pero ang isang mahalaga dito ay itinuturo lamang ng kapitulong ito yung kahalagahang makita, makilala
natin kung sino ang ating Panginoong Jesus. Pansinin natin ang ilang sipi na ito para maunawa po natin yung dinadala ng talatang ito na pagkilala sa ating Panginoon bilang isang manunubos. Ang aral po ng leksyong 7 ay tungkol sa mga aral ni Jesus, unang bahagi, at ang pangapangkat na ito ay kinakapalooban ng tungkol sa pagiging disipulo, kung papaano tayo maging disipulo, kung sino ang dapat na siyang masunod sa buhay ng isang disipulo, at kung ano ang mga gawi ng isang disipulo batay sa mga gawi at ginawa ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang mga aral. Tingnan po muna natin ng mabilis ang ilang mga talata mula po sa Kapitulo 8 na naglalahad po ng makita natin at makilala natin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Tingnan po natin ang kanyang pagpapagaling doon sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 22 hanggang 26. Pastor? Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinakausap sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya ang kamay ng lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya. Kanyang tinanong siya, "May nakita ka bang anuman?" Tumingala ang lalaki at nagsabi, "Nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad." Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya ay tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng mga bagay na maliwanag at pinauwi niya siya sa kanyang bahay na sinasabi, "Huwag kang pumasok kahit sa nayon." Alam niyo mga kapatid, ito po ay nagtuturo ng mga discipleship principles and illustrates how a disciple learns and grow. Ito po ay makikita natin dito sa pagpapagaling na ito sa Bethsaida na ang taong ito ay unti-unti ang kaniyang pagkaunawa, pagka-restore at unti-unti niyang naunawaan kung papaano siya pinagaling ng dakilang manggagamot ng ating Panginoong Hesus. Ito ay isang contrast, mga kapatid, doon sa pagpapagaling naman ng ating Panginoon doon sa Kapitulo 10. Kung tutungharian niyo po yung Kapitulo 10, meron ding pinagaling ang ating Panginoong Hesus dito sa versikulo 46 hanggang 52. Pastor, pwede po bang pakibasa? At dumating sila sa Jericho habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao. Isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At siniway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, "Matuwa ka, tumayo ka." Tinatawag kanya. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sinabi ng lalaking bulag, "Rabboni, ibig kong muling makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Napakaganda po ng mga talatang ito, mga kapatid. Ang mga talatang ito po ay ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa dalawang bulag. Makikita natin dito kung paano niya pinagaling yung una po na nasa Kapitulo 8 na makikita natin dito nung pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang taong ito. Ang tinanong siya ng ating Panginoong Hesus, "Nais mo bang makakita?" Ang Panginoon natin, ng Panginoon din ng pagiging isang disipulo natin ay Panginoon na
He's a God that allows us to see the truth that is in Jesus. At yung unang pagpapagaling na nasa Kapitulo 8 ay isang klaseng disipulo na unti-unting pinakilala ng ating Panginoon ang kanyang sarili. At yung pangalawang pagpapagaling ay mahalin tulad natin ito sa isang pagpapagaling na lubhaang nakakita kaagad dahil sa panampalataya ang taong ito. Kaya nga't ang sabi po ng versikulo 2, Go, said Jesus, your faith has healed you. Ang isa pa pong bagay na mahalaga sa pagiging isang disipulo ng ating Panginoon, ito po ay may missional content. Ang missional concept pong ito ay tayo'y humahayo dahil ito'y utos ng Diyos. Pero doon sa pangalawa, doon sa una, doon sa 26 ng Kapitulo 8, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Jesus sent him home saying, don't go into the village. Pero siya ay pinauwi pa rin, pinahayo pa rin. Saan nagsimula? Doon sa kanyang tahanan. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagiging disipulo ay paglago at paghayo hindi lamang sa mga villages, kundi sa ating mga tahanan. At ang makikita natin dito, ang sentro ng pagiging isang disipulo ay ang ating Panginoon, nang siyang nagpapalaya, siyang nagpapagaling, at ang kanyang ministeryo ang siyang nangunguna sa ating buhay. Pagkaganda kung paano natin ihahambing, kapatid, ang pagtawag ng Panginoong Jesus sa bawat isa para tayo maging disipulo. Ang una dito, sinabi ni Pastor na yung isa ay bulag nga na dinalay ng mga tao. Dinala ng mga tao itong bulag kay Jesus. Ganon din tayo. Tayong mga may relasyon na kay Jesus, magdala tayo ng mga taong mga hindi pa nakakakita, hindi pa nakakatagpo kay Jesus. Ang maganda dito, Pastor, yung sinabi mo na pinagaling niya, dinuraan niya, ay hindi siya unang nakakita. Di ba? Unti-unti, kung ano pa yung nakikita niya. Kumbaga, hindi pa malinaw. So, ibig sabihin, ito parang may mga taong dinalata natin sa taas kay Kristo, unang nanampalataya siya, pero pagdating niya, ang alam niya sa mga tao ay kahoy. Kaya pwede mang sakta ng mga putulin, salitain kung ano-ano. Hindi pa siya konbertido. Pero hinawakan uli ni Jesus, ayun, naging maliwanag na ang kanyang pagtingin. Maaring ganun tayo. Doon sa isa, sabi ni Pastor, mismong lumapit kay Jesus. May mga taong alagad ng Panginoong Jesus na mismong lalapit. May mga taong dadalhin natin kay Jesus para magkaroon sila ng pag-asa ng kaligtasan at magiging disipulo. Kaya magandang balita ito, kapatid, para sa iyo at para sa akin. Magdala tayo ng disipulo para kay Jesus na hindi pa nakakilala, pero alagaan natin ito. Baka sa unang pa lang ay ang pagtingin niya sa mga kapatiran ay kahoy. Kagaya ng mga sabi niya dito. Anong nakita mo? Sabi ni Jesus, mga kahoy. Mga tao, ang tingin niya sa mga tao ay mga kahoy. Kaya may mga taong mga ganito sa iglesia natin. Minsan, ang alam nila, ang mga tao sa iglesia, sa mga kapatid, ay kahoy. Kaya putulin, pagsalitaan kung ano-anong mga ginagawa. Pero pag nakilala na mismo si Jesus ng lubusan, maliwanag na si Jesus sa kanilang buhay, yan na. Magiging maayos na ang kanilang buhay. Mananampalataya. Actually, Pastor, maganda yung binabanggit dito sa gawain ng ating Panginoon. Tayo na-inspire. No? At syempre, as we behold Him, we are changed. Kung ano yung lagi nating tinitingnan, kung ano yung lagi nating binabasa, kung ano yung lagi nating pinapanood, nagiging ganun din tayo. Kaya naman, kapag tayo ay focus doon sa mga gawa ng ating Panginoon, na-change yung buhay natin. Lalo tayo nagiging disipulo ng ating Panginoon kapag tayo ay tumitingin palagi sa Kanya. Yeah, magandang balita ito. Nakakapagdisipulo si Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Na yung mga ginagawa niya, nakikita ng mga disipulo niya, yung mga taong ito, ganun din ang gagawin natin, kaibigan. Maaari tayong
tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesus. Totoo, sinabi ni Pastor kanina, lumapit ang pagdidisipulo ay may misyon. Na ang misyon mo ay tumawag din ng kasama mong disipulo, kaibigan. Okay, pupunta na tayo sa pangalawang bahagi ng ating leksyon ay yung discipleship is seeing Jesus through His suffering. Ipapaliwanag ito ni Pastor Bong. Pastor Bong. Yan. Ngayon po ay dako tayo mga kapatid doon sa isa sa mga text na ating pong pagtutuunan ngayon sa Mark 8:31 to 38. Pastor, pwede ba natin basahin itong Mark 8:31 to 38? Pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda ng mga punong pari at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. At maliwanag na sinabi niya ang salitang ito. Inilayo siya ni Pedro at pinasimulang siya ay sawayin. Subalit paglingon niya at pagtingin sa kaniyang mga alagad, sinuway niya si Pedro at sinabi, "Umalis ka diyan, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao." Yan, dito po, Pastor, dito sa Mark 8:31 to 38, nag-umpisa na ang ating Panginoong Hesus, no, na ituro niya doon sa mga disipulo yung kanya pong nalalapit na kamatayan, yung kanyang nalalapit na suffering, at syempre, yung kanyang nalalapit na resurrection. No? Kaya nga, kung tayo po ay sumusunod o susunod sa ating Panginoon, ay atin pong magiging importante sa buhay natin tong mga suffering ng ating Panginoon at yung resurrection niya at yung kamatayan ng ating Panginoon. Ito po ay nagfo-focus, mga kapatid, doon sa mangyayari sa ating Panginoon. Now, kanina, hindi lang natin pinagtuunan ng pansin doon yung mga magagandang gawa ng ating Panginoon, yung kanyang mga pagpapagaling. Pero ngayon, ay kung makikita po natin dito sa Mark, sinabi pa mismo ng ating Panginoon na siya po, the Son of Man, must suffer things. No? Siya po ay i-reject. Hindi lang po basta i-reject ng kung sino. He will be rejected by the elders. He will be rejected by the chief priest and even the teachers of the law. No? Now, wala tayong pakialam minsan kapag ang magre-reject sa atin o hindi papansin sa atin ay yung mga tao na baliwala naman sa buhay po natin. Pero napaka-importante po, mga kapatid, no? Kung yung mga magre-reject sa atin, yung mga hindi papansin sa atin, ay yung mga tao na nasa matataas sa lipunan, yung mga tinitingala natin. Medyo mahirap po, mga kapatid. No? Ito po ay masakit. Pero ang ating Panginoon, alam niya ito ay mangyayari. Siya po ay nakahanda na mangyayari ito, na He will be rejected. At itong mga tao na ito, na kung saan sila po ang nagli-lead sa lipunan o lalong-lalo na sa iglesia, sila po ay papatay sa ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon, nandun din yung kanya pong pag-asa, yung kanyang sinabi na siya po ay mabubuhay na maguli. Now, napaka-importante po nitong mga predictions na ito. Dahil dito po ay inireveal ng ating Panginoon yung mangyayari sa mga disipulos, yung mga mangyayari, mga highlight ng kanya pong mga sufferings at yung resurrection ng ating Panginoon, na ito po ay plano ng Diyos Ama para po sa ikaliligtas ng bawat isa. No? Kaya nga, ang ating Panginoon, hindi lang niya hinanda yung kanyang sarili, kundi hinanda niya rin yung mga disipulo, no, sa mga mangyayari. Kailangan din po sila ay prepared. Kaya lang, alam nyo, minsan sa ating pong buhay ay hindi agad-agad nating tinatanggap ang mga bagay nito. Pero tayong tinatawag natin mga preconceived idea. At ito na nga po yung nangyari kay Peter po, mga kapatid. No? Sinabi ni Peter, hindi yan mangyayari. Ang Mesias ay, he is triumphant political leader. No? Na hindi po siya magsasuffer. No? At hindi po siya mamamatay. Kundi siya po ay tatayo na isang king.
namin. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, ni-rebuke si Peter. Dahil hindi ito yung dahilan kung bakit siya napunta dito. Ang sabi ng ating Panginoon kay Peter, "Get thee behind me, Satan. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Alam niyo po, minsan tayo po ay nababalot sa sarili po nating mga preconceived ideas. Iniisip natin na dapat ito yung mangyari, minsan humihiling tayo sa ating Panginoon at sinasabi natin, "Panginoon, dapat ito ang sagot mo sa mga problema ko." At alam nyo, may mga pagkakataon sa ating pong buhay, mga kapatid, na ini-itemize natin, nililist natin yung mga problema po natin. At naglilist din tayo ng mga dapat na maging sagot ng Panginoon sa mga problema natin. Parang, "Panginoon, etong problema ko, dapat ito ang gagawin mo." "Panginoon, ito ang iniisip kong magandang solusyon dito." Pero ang Panginoon, meron palang ibang solusyon. Katulad po nga po nito, ang solusyon pala ng ating Panginoon para tayo maligtas ay ibibigay niya yung kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Ibabayad niya ang kanyang buhay para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, napakabigat ng naging rebuke dito, Parang sinabi na ikaw Satanas, although hindi naman po Satanas itong si Peter po, mga kapatid, pero yung kanyang isipan ay ganun yung isipan ng kaaway na huwag magtagumpay ang ating Panginoon upang tayo ay mailigtas. Ayun ang focus ng kaaway. At yan din po, nagamit. Parang nagamit itong si Peter na sabihin sa ating Panginoon na huwag ka nang magpatuloy dahil ang Mesyas dapat ganito ang gagawin. Parang gusto niyang i-convince pa ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay nagpatuloy sa kanya pong sakripisyo sa bawat isa sa atin. At tayo, ng mga disipulo ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo rin naman ay nandito, kailangan nating gawin din naman ang ginawa ng ating Panginoon. We should deny ourselves. Ang sabi nga, deny ourselves, take up our cross, and follow Him. Sabi po, kung nais po talaga tayong maging disipulo ng ating Panginoon, mga kapatid, ay tatanggihan natin ang ating pong mga sarili. Dadalhin natin ang ating pong mga cross. At tayo po ay susunod sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon, mga kapatid, ang siyang makakasama natin sa ating pong buhay. Napaka-importante na meron po tayong commitment na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon with self-sacrifice, willingness to endure suffering. At ipaprioritize po natin, mga kapatid, uunahin po natin ang spiritual na buhay po natin. Sa halip na tayo po ay mag-isip ng mga makukuha natin dito sa mundo. Kaya nga po, mga kapatid, kung talaga po nating susundin ang ating Panginoon, kailangan natin maintindihan rin ang suffering ng ating Panginoon. Katulad ng panawagan ng ating Panginoon na tayo po ay magtalaga ng ating pong mga sarili sa Kanya, i-deny po natin yung ating pong mga sarili. Ating pong buhatin ng ating pong mga cross. Dahil sinasabi po niya sa bawat isa na kung ating pong panghahawakan yung ating pong buhay, ating pong mawawala po sa atin yung ating pong buhay. Pero kapag tayo po, mga kapatid, ay parang baliwala sa ating pong buhay at ating pong pinagtutuunan ng pansin ang kaligtasan na galing sa ating Panginoon, ang gospel na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ay ating pong matatanggap ang buhay na ito. Now, yung teaching po na ito ay isang radical commitment sa bawat isa sa atin na tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. It involves self-sacrifice, mga kapatid. Okay? Napaka-importante na dito sa buhay na ito, wag po natin pagtuunan ng pansin kung ano yung makukuha natin, kung ano yung matatanggap po natin, kung ano yung praise na ating pong marireceive. Ang ating pong pagtuunan ng pansin, mga kapatid, ay
tayo ay maglingkod sa ating Panginoon, na tayo po ay kahit nahirapan sa ating pong buhay, i-prioritize po natin, mga kapatid, yung spiritual na buhay po natin. Prioritize po natin, mga kapatid, yung matatanggap nating buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa ang ganda ng word, kung kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, no? Maging palasyo man ang inyong tahanan, kung wala naman ang ating Panginoon doon, ay baliwala rin po ito. Kaya nga, sa ating pong buhay, i-align po natin ang ating pong mga sarili, na pagtuunan natin ng pansin, let us value, no, yung eternal life. Ito po sana ang maging perspective natin po sa ating pong buhay, na tayo po ay lubos na magtalaga sa ating Panginoon. Kanina tinignan natin yung suffering ng ating Panginoon. Ating pong pagtuunan ng pansin, mga kapatid, na ginawa ito ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Pastor. Maganda na tayo ay isang halimbawa na alagad ng ating Panginoong Hesus, na handa tayong magpakita ng mga gawain ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay, yung pagbabago. At handa rin tayong, sinabi mo, handa pala tayong magdusa. Na kung sino man ang taong sumunod kay Hesus, sabi niya, pasanin ang kanyang krus. Ibig sabihin, yung mga krus na sinasabi niya, ay yung mga kahirapan na ginawa hanggang sa kamatayan. At yan ang mga krus na pasanin natin. Ito'y magiging magaan lamang dahil kasama naman nandun tayo kay ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya, kaibigan, handa tayong sumunod, magiging alagad ng ating Panginoong Hesus. Tinuturo niya sa atin ang mga dapat nating gawin na parang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay, at maaari tayo ay handa sa anumang mga bagay na sa paglilingkod ay kakibat niyan ng pagdurusa minsan. Dahil nabubuhay pa rin tayo sa mundong napakaraming mga pagsubok. Sinusubukan tayo kung gaano tayo katatag na magiging matibay na mananatili na alagad ng ating Panginoong Hesus. At doon tayo lumalago habang tayo ay nasusubok ang ating pananampalataya. Kaya magandang bagay ito, magandang balita ito. So yung una, tinuturuan tayo na sa pagdidisipulo ay ipapakita natin yung mga gawain ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Pangalawa, handa tayong maglingkod kahit nasa gitna ng mga kahirapan. Punta na tayo sa pangatlo. Na ang pangatlo ay discipleship is seeing Jesus through His humility. Yung pagpapakumbaba. At ipapaliwanag ito sa atin ni Pastor Ian. Ano ibig sabihin, Pastor Ian? Salamat, Pastor Ray. Alam niyo po, napakaganda ng pagkahanay-hanay ng may akda ng Marcos na si Mark, mga kapatid, kung papaano niya po pinapakilala yung ginawa at gawain ng ating Panginoong Hesus at yung kanyang pagliligtas. Gusto ko pong, bago po natin dakuin yung humility ng ating Panginoon, dapat pong makita natin yung ilang mga mahalagang bahagi noong Kapitulo 8 na siyang tutulong sa atin na maunawaan yung Kapitulo 9 at maunawaan natin bakit mahalaga ang ginawa ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kanyang pagpapakumbaba. At tignan po natin ang ilang mga talatang ito, Pastor Ray, mula po sa Kapitulo 8, versikulo 27, 28, 29 at 30. Nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Caesarea sa Pilipinos. Tingnan muna po natin yon, ang unang bahagi. Sorry, Pastor Ray, pinutol ko po kayo, pero nandun nakikita po natin, Jesus said to His disciples and went out into the villages around Caesarea and Philippi. Pansinin niyo, mga kapatid, si Jesus ngayon ay nagtungo doon sa mga villages na iyon. Kung babasahin niyo po yung 26, Jesus sent him home saying, "Don't go into the village." Yun po yung pinag-usapan natin kanina tungkol doon sa bulag na pinagaling sa Bethsaida.
Pero kung saan po tinapos ng Panginoon pansamantala, ay doon po niya idinudugsong yung gawaing ito. At dito sa mga talang ito, Pastor Ray, pwede pong pakituloy ang pagbasa? At sinabi nila sa kanya, si Juan na tagapagbautismo, at sabi ng iba, si Elias, at ang iba pa, isa sa mga propeta. At tinanong niya sila, ngunit sino ako ayon sa sinasabi ninyo? Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ikaw ang Kristo. May higpit na iniutos niya sa kanila na huwag nilang sasabihin kaninuman ang tungkol sa kanya. So mapapansin natin dito na nakilala na ng ating Panginoon at nalaman niya na ang paglago at pagkakilala ng mga apostol sa kanya na siya'y tagapagligtas. Kaya nga dito sa puntos na ito ay ang shift ngayon po ng aklat ng Marcos ay nag-shift na po doon sa kung sino lang hindi lang doon kung sino ang ating Panginoong Hesus, kundi kung ano yung gagawin niya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon dito, ito po yung diniscuss kanina ni Pastor Bong ng napakainam, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Ito yung cause of discipleship. What is the cause of discipleship? It is denying self and putting Jesus first. So, mapansin niyo dito, ito yung mga key disciples na nagsasalita. Kaya ngayon, doon sa Mount of Transfiguration, ang makikita natin doon ay after 6 days, Jesus took key disciples. Ang pinadala niya doon ay si Pedro, si Santiago, at si Juan. Okay? With him and led them to the high mountain where they were all alone. Pagkatapos dito, yung pong transfiguration took place, si Moises, si Elijah, at kasama ang ating Panginoong Hesus na nag-usap. Ito ngayon ay naglalahad noong eschatological points ng gawain ng ating Panginoon. Hindi ito magaganap kung hindi mamamatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Basahin po natin ang versikulo 12 ng 9. Pastor? Sinabi niya sa kanila, tunay na si Elias ay unang dumarating at nagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. At paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya'y magdurusa ng maraming bagay at itatakwil? Ngunit sinasabi ko sa inyo, tunay na dumating na si Elias at ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naibigan ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Maraming salamat, Pastor. At sa pagsama po ng 13, maganda po ang sinabi nito, but I tell you, Elijah has come and they have done to him everything they wished, just as it is written about him. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito ngayon ay naguhudyat nung magiging gawain ng ating Panginoon sa pagliligtas sa kanyang bayan. At patuloy makikita po natin dito, hindi na ngayon mahalaga kung sino ang mas mataas. Kaya nga yung nabasa natin sa verse 33, Pastor, hanggang 36. Nakarating sila sa Capernaum at nang siya'y nasa bahay na, tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya'y umupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Siya'y kanyang kinalong at sa kanila'y sinabi, ang sinumang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap at ang sinumang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. Malinaw na dito ay inihayag ng ating Panginoon na hindi na mahalaga kung anong estado mo,
kung ikaw ba ay leader o hindi, kundi ang cost of discipleship will usher to utter humility. Yung humility na tulad sa ating Panginoon. Na yung ating mga disipulos dito ay nagtatalo pa sila. Sino ba ang mas sikat or dapat maging great? Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, itinuwid niya muli ang kanyang mga disipulos at sinabi niya, kailangan niyong maunawaan ito dahil ang pagpapakumbaba, ang pagsunod din ni Jesus sa ating Panginoon ay siyang naging susi ng pagliligtas at ng pagiging disipulos nila. Bakit, Pastor Ray? Ito'y masusumpungan natin sa Kapitulo 9. Ang versikulo po ay 31. Pastor, pwede hong pakibasa? Sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na sa kanila'y sinasabi, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng tao at siya'y papatayin nila. 3 araw matapos siyang patayin, siya'y muling mabubuhay. So, ito po ngayon yung itinuturo ng ating Panginoon. So, yung chapter 8 and 9, mga kapatid, nakita niyo po yung twist. Pinakilala ni Pedro na ang ating Panginoon ang kanyang tagapagligtas, Diyos at Kristo, ang Mesyas. Doon sa Kapitulo 9, hindi na tutulad nung simpleng mga pagpapagaling lamang ng ating Panginoon. Kundi dito makikita ninyo sinimulaan sa isang yugto at tagpo na ang tinatawag po natin is Transfiguration. Pagkatapos nito ay may mga ilang pagpapagaling pa rin, pero dito nakita na natin, mga kapatid, ang ating Panginoon ay siya ngayon yung mamamatay para sa ating kasalanan. Kaya nga, doon sa 32, sabi, but they did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. Mga kapatid, mga ginigiliw na taga-subaybay, ang ating paglagong spiritual, ang ating pagkilala sa ating Panginoon bilang tagapagligtas, bilang siyang namatay sa krus, bilang siyang nabayubay para sa aking kasalanan at sa inyong kasalanan, ay siya ring susi para sa ating pagsunod at pagbabagong buhay na siya ngayong maging ating Panginoon. Ang pagiging disipulo, mga kapatid, ay hindi basta-bastang aral ng ating Panginoon. Ito'y isang aral na mahalaga sa ating Panginoon. Ito'y buong pusong pagsunod sa Kanya. Pagkilala na siya ngayon ang Diyos at manunubos ng iyong buhay. Ito po ang isa sa pinakamahalagang aral ng Marcos, mga kapatid. Yun, punto. Napakaganda na ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesus ay tinuruan niya tayo kung paano na magiging mapagpakumbaba na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad na napagbasa sa inyong 31. Siya umupo, tinawag niya ang 12 at kanilang sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya ay dapat maging huli sa lahat at lingkod ng iba. Sapagkat ang alam ng mga alagad ay kung itatayo ng Panginoong Hesus ang kanyang kaharian ay sila ay mga matataas dakila. Na paglilingkuran ng mga tao sila, kagaya ng Panginoong Hesus. Pero sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto niyo maging dakila, ay maglingkod kayo. Kaya purihin ang Panginoong Diyos. Kung sino man ang nagtataas ng kanyang sarili, ibinababa ng Panginoong Hesus. Kaya tayo, magiging mapagpakumbaba tayo. Hindi tayo magiging mataasin. Bagamat tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, ang paglilingkod na yan ay mababa ang ating pagtingin sa ating sarili sa iba. Kundi ang iba ay lalo nating itinataas.
lalong-lalo ng ating Panginoong Jesus. Ito din yun, actually Pastor, yung transfiguration experience, yung mountaintop experience ni Apostol Pedro, Santiago at Juan ay hiniling ng Panginoon sa kanila. Imagine mo kung tayo kaya yung dinala ng Panginoon doon. Pagbaba natin, syempre, sasabi, dinala ako ng Panginoon doon. No? Pero ang sinabi sa kanila ng Panginoon, verse 9, Pastor, tingnan niyo po yung verse 9. Pwede niyo po bang ipaglingkod sa mga taga-subaybay po natin, ang versikulo 9? Habang bumababa sila sa bundok, iniutos niya sa kanila na huwag sabihin kaninuman ang kanilang nakita, hanggang sa ang anak ng tao ay magbangon mula sa mga patay. So, ito ay isang aral na sarili mo na niya. Tahimik ka muna. It's something so wonderful, but it will become a powerful witness of what Jesus has done in their lives. Kasi yung susunod na talata, makikita natin doon, versikulo 10, mga kapatid, they kept the matter to themselves, discussing what rising from the dead meant. Ibig sabihin, yung wonderful experience na makita mong meron palang muling pagkabuhay, bagamat yun na siguro yung pinakamababang experience mo, na makikita na sinabi ng Panginoon, mamamatay ako. At yung kamatayan ko magiging kaligtasan ninyo. Pero merong muling pagkabuhay, ito po'y isang mahalagang aral ng ating Panginoon mismo ay binabago niyang kaisipan at tinuturo niya sa mga tao, mga kapatid, na may pag-asa mula doon. So hindi po tayo para maggara, magyabang, o magmalaki kung sino tayo at kung anong ating nalalaman. Ang Panginoon natin ang siyang dapat na matanyag, maitaas sa ating pagiging isang disipulo. Meron ding magandang example na binigay ang ating Panginoon. Kung gusto mo daw na maging mataas, maging bata ka muna no? Yun yung kaninang binasa, di ba? Maging child ka muna. Kasi dahil kapag ni-receive mo tong child na to, you receive Jesus Christ, His humbleness. If you receive Jesus Christ, you receive God the Father. So, kung titingnan natin, napaka-importante na tayo ay maging humble. No? Minsan, sa Christian, pagka nakita natin na parang, masyado na akong ginagamit nito. Yung mga words na, iniisip natin na lagi na lang ba ako? Ako na lang ba yung magpaparaya? Pero ang ating Panginoon, siya naman talaga nagparaya naman siya. So, tayo ba, bibilangin ba natin yung pagpaparaya natin? Bibilangin ba natin kung ilan na yung nagawa natin? Dahil kapag tayo ay gumagawa para sa ating Panginoon, when you do things, when you do work as to the Lord, wala pong words na masasabi tayo na ako na lang palagi, ako na lang palagi. It would be a joy to serve kapag tayo ay nasa Panginoon palagi. Kaya napaka-importante na merong humility, no? Humility sa ating pong buhay. Ibig sabihin, isa pa dito, inalimbawat ang isang kapatid na maging alagad kagaya ng isang bata. Ay, isang bata ay teachable. Obedient. Marespeto. Hindi na kagaya na ngayon. Iba na yung mga bata ngayon. Pero dati-dati, yung mga bata ay madaling turuan. So, disipulo ng Panginoong Jesus ay madaling turuan. Hindi yung pinipilit niya yung kanyang sarili. Pipilit niya yung kanyang gusto, hindi yung gusto ng Panginoon Diyos at nais. Kaya madaling paraan ito, kaibigan, na tayo maturuan ng ating Panginoong Jesus, ng kanyang mga salita. Ano kaya ang dahilan? Kaya ang Panginoong Jesus ay parang pinagbabawal niya muna yung mga alagad na wag mo niyo munang ibalita na ako yung Mesyas. Diba? I think wag niyong sabihin, wag mo nang sa bahay niyo muna. Wag kang pupunta sa nayo, di ba? Ito yung pastor na para hindi ma-preempt yung plan. Dahil siguradong magre-react ang the ruling government that time, ang mga Romans. At in the right time, sabi nga po ng Biblia, all of these things happened in the right time. Ang isang kanina pong naisip ko po, bakit mahalaga itong mga bagay na ito. Yung huling bahagi po ng chapter 9,
yung 42 hanggang 51 talks of what causes sin. At kung may mga bagay na ito ay hindi maging maganda, putulin mo ito. At kung ito yung nakaka-cause ng sin, wag yan. So in knowing Jesus, in having Him as our Lord and Savior, we need to grow. We need to have a life that is connected with the Messiah. Kasi ang sabi po doon sa mga talatang ito, mga kapatid, verse 50 po ng chapter 9, salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt in yourself and be at peace with each other. So, yung mga aral ng Panginoon, mahirap na magsabi tayong disipulo tayo, pero we don't make any significant taste, flavoring walang to the world. Nawawala na po yung kahalagahan nun. So, I think it's very important when the Lord said that tayo ay asin at dapat yung pagiging asin natin may lasa. Lasang asin. Hindi dapat siya maging matamis. Ibig sabihin, hindi ka asin kung matamis ka o wala ng lasa. Ang point ng Panginoon is, mapakla. Ang pagiging disipulo is something that is noticeable wherein there's a change in us. There's something that is good that is being offered. Ito yung isang napakagandang aral ng ating Panginoon. Madaling makilala. Meron binanggit si Ellen White dito sa Desire of Ages, page 436. Ito sabi, before honor is humility. To fill a high place before men, heaven chooses the worker who, like John the Baptist, takes a lowly place before God. The most childlike disciple is the most efficient in labor for God. The heavenly intelligences can cooperate with him who is seeking not to exalt self, but to save souls. No? Napaka-importante na tayo ay magpakumbaba. At lagi tayong mag-focus na tayo ay merong misyon na ating pong dalhin sa paanan ng ating Panginoon ang mga tao na nasa kadiliman. Napakaganda nito. Sana naman ay hindi tayo katitisuran, kundi tayo ay may paggalang ang mga tao sa atin na ang ating mga sinasabi ay isinakasabuhayan ng bawat isa sa atin. Maganda nito. Sabi niya dito, kung ang iyong dila ay iyan ay katitisuran at puputulin mo ang dila mo. So kung yan ang makikita mo sa lahat ng mga kapatid, bakit putol yung dila mo? Pinutol ko na dahil hindi na makapagsalita. So maraming mga ganun na, mga hirap na ganyan. Kundi ihinto mo, kapatid, ang magiging pananalita mo na siyang dahilan para nagkaaway-away ang mga kapatiran, o kaya paa mo ay dahilan para nagdadala ka ng hindi magandang balita, ay tapusin mo o kaya ihinto mo yan. Magiging pakumbaba tayo, handa tayo sa paghihirap, at papakita natin ang tunay na buhay ng ating Panginoong Hesus sapagkat ang kanyang turo ay nagbabago ng buhay. Makikita natin si Hesus sa magitan sa kanyang mga salita. At patuloy natin pag-aaralan ito sapagkat napakasarap damhin ang ating kaalaman. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan habang tayo ay lumalalim ang kaalaman ng bawat isa sa atin. Kaya ang ating katapusan ng pag-aaral na ito sa linggong ito ay 3 punto. Discipleship is seeing Jesus through His works, through His suffering, and through His humility. Makikita sana natin sa ating buhay ang kagandahang loob ng pagbabago ng buhay, ang kahirapan sa gitna ng paglilingkod, tayo manatiling tapat at tayo ay maglingkod na may pagpapakumbaba. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa ating pagtatapos, kaibigan, makarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya, nahihilingin natin si Pastor Bong sa panalangin.
at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa iyo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ng puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan? Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Sana'y naroon ikaw. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kami ay binigyan niyo ng pagkakataon upang inyong maging disipulo. Panginoon, amin pong nakita sa banal na kasulatan kung paano kayo kumilos. Nakita po namin ang inyong paggawa. Nakita namin ang inyong mga mirakulo. Nakita namin ang inyong pagtulong sa mga tao nung kayo ay nandito sa mundong ito. Kaya po, Panginoon, amin pong pinupuri kayo at pinapasalamatan. At ganoon din po, pagkatapos ng inyong ministeryo, inyong ibinigay ang inyong buhay na bayubay sa cross ng Kalbaryo, kayo po ay nagdusa. O Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na dahil sa inyong pagdurusa, kami ngayon ay may buhay na walang hanggan. Kaya po, Panginoon, nakita namin ang inyong buhay, nakita namin ang inyong sakripisyo. Kami naman ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, na kayo ang siyang patuloy na mag-aaring ganap sa amin, patuloy na magbibigay buhay sa amin, patuloy na magpapala sa amin upang kami rin naman ay humayo upang abutin ang mga taong nasa kadiliman at sila ay tumanggap rin sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Kaya po, Panginoon, tanggapin ang pagtatalaga namin sa oras na ito. Kayo po, Panginoon, ang tinataas namin at pinapasalamatan. Niadalangin po namin ito sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.